Good evening, guys. Um, Ito yung presentation ko ng thesis ko. So, this is a software-based, uh, desktop or laptop-based na software. So, ito yung icon niya, GeoPlotter. So, pag dinouble-click natin, syempre mag-open yung program. So, meron tayong dalawang types ng pagpa-plot. So, meron tayong coordinate method, tapos meron din tayong bearing and distance method. So, dito sa coordinate method, pwede kang mag-enter dyan ng grid coordinates and yung longitude and latitude coordinates. Tapos, meron din tayong bearing and distance. So, dito sa bearing and distance, since ito yung mas madalas na ginagamit nating mga geodetic, dito ako naglagay ng sample. So, ano nga ba itong municipality, type point, number, cadastral, northing, easting, latitude, and longitude? So, itong municipality is, di ba sa mga titles or technical descriptions, meron tayong mga tinatawag na BLLM points. BLLM points or type points are a designated and approved points kung saan nagko-conform ng sukat ang isang municipality sa isang lugar. So, this is an example. So, Baliwag, BBM number 7. Tapos yung northing, and ito yung easting niya. Tapos ito din yung latitude and longitude niya. So, itong mga nanditong values is preset values para hindi na ako mahirapang mag-type or kayo for this example. So, TP to line 1 is tie point to line 1. So, ano nga ba yung tie point? So, ito yung tie point niya. So, Baliwag BBM number 7 is ito. Itong point na to. Then, dito magsisimula yung line 1. So, this is line 1. Then, this is line 1 to line 2. Line 2 to line 3. Line 3 to line 4. Line 4 to line 5. And then, syempre, para mag-close yung boundary natin, line 5 to line 1. So, ito yung sample graph. So, makikita nyo na kagad dito kung magko-close yung boundary na tinype ninyo or in-enter na values. So, dito close naman. So, pag kinlik natin itong create DWG file, yung pinlat nyo na to pag kinlik natin yung create DWG file, magpo-project siya sa AutoCAD ng grid coordinates. So, itong projection na to is same lang sa nandito sa pinroject natin sa GeoPlotter. So, ang purpose kasi nitong thesis na to is to help students maximize their potential and to educate them na kung paano mag-plot or kung paano magbasa ng plano. So, itong pwede nyo din siyang i-copy and paste sa AutoCAD. Kasi ito yung values na i-enter mo sa AutoCAD para makagawa ng drawing ng naka-polyline. So, ito is naka-grid line. Naka-grid coordinate system. So, nakita nyo na kung paano yung DWG file. Ngayon, oras naman para makita nyo yung KML file. Create KML file. So, kapag kinik nyo yung create KML file, yung values na to from longitude and latitude is magko-convert na siya. So, ito yun. Okay. And then, makikita nyo, KML polyline generated and opened in Google Earth. So, okay. Tapos na yan. So, ito na yung mismong lot na naka-project. So, yun lang. Thank you. After nyo naman, syempre, pwede nyong ipa-debug or kung may gusto ko yung ipalagay pa. So, click nyo lang to about the program. And then, dito yung program description. Then,
Siyempre yung software na to is free for anybody working or studying the course and field of Bachelor of Science in Genetic Engineering. So, please contact me for debugging purposes or if may gusto ko yung ipadagdag. So, pag in-click nyo yung okay, mariredirect kayo sa Facebook page ko. Yan. So, ayan, message nyo lang ako dyan kung may gusto kayong ipadagdag. So, yun lang. Thank you very much.